Okay, good afternoon to each and everyone. Welcome sa atong afternoon service. And we are going to continue sa pagtuon sa people in the New Testament. We are still sa atong series, mga igsoon, sa Jesus Christ. This is number 48. And still the manifestation of the earthly life of Christ. Wagay pagkapuol, mga igsoon, sa pagtuon, kabahin ni Christ. No, the more we study about Jesus, the sweeter it goes. Nindot kaayo, mga igsoon. Let's all stand, magampot ha. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us once again sa imuhang wisdom. And please allow us, O God, to hear your message and to understand it and to enable us to apply it in our lives. And please allow me, O Lord, to deliver it according to your will and your wisdom and your power, your boldness. Thank you so much, O God, for this opportunity to fellowship with you once again. And I pray, dear God, that we could honor you in our midst and worship you na tinuod yun from the heart, O Lord. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Jesus Teaches on the Subject of Discipleship, part number 2. And there are 3 things that we are going to discuss this afternoon. Number 1, commitment to Christ. Dili pwedeng walay commitment and then makahimo kag discipleship. When you engage yourself into discipleship, which God commanded us to do, ang imong commitment wala sa tao. Dapat ang imong commitment tuwa sa Ginoo. So commitment is needed in discipleship. Commitment ngadto kang Christ. So ang commitment dili ni para lang sa pagpanudlo, kundi para sa imong personal study. Kay usahay magtuon na ta, mga igsoon, the moment mo tudlo ta. Dapat ang atong pagtuon is non-stop. Manaa kay tudluan o wala kay tudluan, ang imong pagtuon kabahin ni Christ, mga igsoon, should be non-stop. Are you listening? Every day you need to learn about Him. Alright? So this emphasizes the total commitment required to follow Jesus. Unsa man nga requirement? Prioritizing Him above all earthly relationships. Usahay sakit kaayo, mga igsoon, kay mo naka pag miisgot tag earthly relationship, igsoon, ginikanan, no, paryente, kana mga suod kayo nimo sa imong kinabuhi, unya mauna na siya mo'y nahimong hindrance sa imong pagsunod kang Christ. Dapat makahibaw ka asa man ang imong commitment. Ang imong commitment tuwa ba sa imong pamilya o tuwa ni Kristo? Diyan na mahibawan kay daghan kay mga tao ni fail because they choose their family over Christ. Mao na nga ni fail ang mga Christians, wala nag-intriguhan sa Ginoo sa kalag, wala nag-intriguhan sa Ginoo sa treasure, nga mao ang kalag, mga kaigsunan, and that is why they became fruitless. Mao na importante kaayo kay mahibaw-an nato asa magyud naghigot ang atong commitment. Asa man nato gihatag ang atong commitment. In Luke chapter 14, verses 25 to 26, bugat kayo ang mga statement ni Christ, mga igsoon. In verse number 25, the Bible says, "And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them," paminawon sa gisulti niya. Verse number 26, "If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples." Mga igsoon, dapat sabton gyud nimo
to be a disciple of the Lord is a very big privilege. It's a great privilege to become a disciple. Pero kung dili nimo mahimo mga kaigsuonan, ang gisulti sa verse number 26, pirmi lang sila mapuli sa panahon ni Christ sa imong kinabuhi. Niingon si Christ mismo ha, basig ako na pud inyo pasanginlan, he cannot be my disciple. Are you following? Now God, Jesus Christ Himself, used the word hate. And many people misinterpreted this verse. Unsa man day na si Christ di ay tudloan ta nga mangaway ta sa atong mga kaigsuonan? Hate man ang gigamit? Well, mga kaigsuonan, you need to understand Jesus is love. Alright? So dili nimo pwede pasanginlan si Kristo nga nagtudlo siya nga atong kalagutan. Atong kalagutan ang atong igsuon, atong kalagutan atong ginikanan, atong kalagutan atong anak, atong kalagutan ang atong kaugalingon para ta mahimong disciples sa Ginoo. Dili na mao ang gipasabot niya mga igsoon. Let's open another verse to allow us to understand this. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Verses 36 to 37. Mao na makasugat kay mga bersikulo mga kaigsuonan nga murag makadaot sa ngalan sa atong Ginoo, ayaw gyud dayon siya pasanginli nga naunsa man ni si Kristo batia niya tudlo. Dili mga igsoon, walang gyud ka kasabot. Ha? Ingon diri sa verse number 36 mga igsoon, and a man's foes shall be they of his own household. All right? So, here you are, having that great desire to serve the Lord. Ang expectation nimo mga igsoon, ang mo kontra nimo, ang mo babag nimo, ang mo pugong nimo, naras dool nimo. In your own household, tananta, tagsa-tagsa mga kaigsuonan, di gyud pwede nga di na magamit ang imong mga kaigsuonan. Dili pwede nga di magamit kanang imong ginikanan, imong anak, o si bisan kinsa man nga related nimo. Dili gyud pwede nga di na siya magamit to hinder you. So that is why Jesus made a rule. Og iya tanggi remindan daan, ang imong kaaway nara sa imong kaugalingong panimalay. Look at verse number 37. Diyan na explanation sa verse. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Di ka ganag-hate o di love ang gigamit sa Ginoo. Alright? So, ang gipasabot sa Ginoo dito nga, if you cannot hate your father, your mother, your sister, your daughter, your son, yourself, ang pasabot niya mga kaigsuonan, if you are going to love them above God, you are not worthy of Jesus. You are not worthy to become a disciple of the Lord. No? Pasabot. Naa kay desire mga lagad, mingon na imong ginikanan. Ayaw. Ako'y magbuot nimo. Dili ka. Okay. Dili ka. Pwede. Nga mahimong disciple ni Christ. Kaya naman, ang imong commitment tuaman sa imong parents. Ang imong commitment tuaman sa imong siblings. Ang imong commitment tuaman sa imuhang relatives. Wala man kang Christ. Gipasidan-an na kadaan nga ang imong kaaway sa imong desire naara sa imong household. Unya gipunggan ka sa imong asawa, gipunggan ang asawa po, gipunggan sa iyang bana. Unya ang mga anak gipunggan sa ginikanan, ang ginikanan gibaharan sa anak nga kung magbaptis ka, di na kumuhatag nimo. Daghan mga ingon na. Unya gibuhat dayon nato.
Sige, sundon ta ka. Asa imong commitment? Kinsa man ang tawhana, nga imong gikadlukan, nga di na mag-provide sa imuha, unya, wa na ka ni believe ni Christ that He can provide even more. So, kay wa man di ay kay pagtuo ni Christ that He can provide everything, you cannot be my disciple, ingon si Christ. Bugat kay na mga igsoon because especially us Filipinos, we are family oriented. Grabe ato ang pagka close sa atong family. Right? Pero again, magdepende gyapon na sa parents kay kung ang parents wala sila nag-organize sa ilang kaugalingong pamilya nga mahimong close, unsa may opposite sa close. Dili sila magkahugpong. Amen? Pero bisan pa kung gi-organize mo sa inyong family, sa inyong parents, nga kuan kay mo kanang hugot kay inyuhang fellowship nga mga kaigsuunan nimo sa imong pamilya, dili gihapon na pwede ibutang nimo ibabaw mga kaigsuunan ni Kristo. O karon, you are desiring to become a disciple of Christ. Pero kapila na nimo gipuli ang imong relatives, ang imong igsuon, ang imong ginikanan ni Kristo. Kapila na. Unya magwonder ta mga igsoon nga bugat kay ato ang pagpangalagad sa Ginoo kanang pangitaon kaayo ang excitement sa imong heart. Ang Ginoo may mubutang ana. Ang Ginoo may mubutang og joy upon serving Him. Ni-exert na ka og effort, gikapoy na ka, ni-invest na ka og daghan kaayo nga treasure sa imong kinabuhi, but you cannot see that joy that Jesus promised to you. Simply because you did not pass the requirement. Wala ka graduhi sa Ginoo og pasar. Gihagbong ka sa Ginoo, you cannot be. You cannot be. Because you cannot hate your relatives, meaning you love them more than me. Nasabdan na to? So, dili ni hate nga imong kalagutan, ha? Ang pasabot, ana, mas labaw pa ang imong ginikanan, tanan nimong relatives sa imong kinabuhi, mas labaw pa sila, kay kung naay panawag sa ilaha, biyaan man nimos Kristo dayon. Imo man dayon silang kuan nga, Lord, diya sa ka, kay na ako'y kuan diri. It takes commitment to Christ to do that. O tsikapay nyo commitment, asa man ninyo gibutang. Kay kung naa ni Kristo, walay si bisan kinsa. Walay si bisan kinsa mga kaigsunan nga makababag nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Ana gyud na mga igsoon. Na ganito'y usa ka missionary, namatay iyang asawa, unneeded kay siya, niadto gyud siya sa simbahan, wali gyud siya. Nga naman, nobody should stop him from serving the Lord. Ingon ana kabugat ang commitment mga igsoon. Kay nga naman, kita puros rata binuhat. Unya ang atong kasabot, ang atong kanabitong ipakikkitaan ang nagbuhat nato. Magkinaunsa, mga guba, magyuta, muatubang gyud ta taghimo nato mga igsoon, amo na sigihan nato og likay. Mo na dapat atong hunahon ba? Kinsa man di ay si Kristo sa imong kinabuhi, unsa man siya kaimportante. Dili siya mga igsoon ikatugbang ni bisan kinsa nga mga tao aning kalibutana. So dapat siya numero 1 gyud sa atong kinabuhi. Sa schedule, sa atong treasure, sa ato ang kanang bisag unsa nga resources, atong strength, dapat si Kristo gi una nga dapat makagamit ana. Ana simple kayo yang gipangayo nato. Amen. Serve me through the gospel. Through the gospel. Though gitudluan taniya that our first ministry is our family. But He is not teaching us, mga kaigsunan, na abi kay ang atong ministry
ang first ministry, ang atong family, labaw na siya ni Christ. Dili. Kay ang ministry, di yun na siya labaw ni Kristo. Christ is the head of the ministry. Dili siya pwede nato ipaubos. Unahon nato ang ministry, unya di nata magkuan kay bitaw ni Kristo ministry bitaw ni. Unya imo na siya, wala nimo siya gi pakabanaan, wala nimo siya gisunod, wala nimo siya gipaminaw. Sayop mga igsoon. Alright? So commitment to Christ is very important. Wa kay lain butangan sa imo commitment. Okay? Number 2, carrying the cross. Importante na sa discipleship na dapat ready ka all the time to carry your cross. O sa may pasabot ani, highlights the needs for personal sacrifice and willingness to endure hardships for the sake of following Christ. So ningon ka nga, I want to follow Jesus. Pag-abot sa mga problema, hardship sa kinabuhi, nawa lagi ka. Musunod lang ka kung hayahay. Pero kung naa na sa kanang problema, mawagtang ka. No? Mura ba og kanang simbahan nag-construct ba? Ang building is under construction. Mga membro. Pero pagkahuman na mga celebration, na outing na naghana membro. Wala sa kalisod, naa sa kaharuhay. Di ka willing mo carry sa imong cross. Alright? Let's read the verse, mga igsoon. Luke 14:27. Luke 14:27. Klaro kayo diri ang gisulti sa Bible. In verse number 27, the Bible says, "And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple." Na? Klaro kayo. Punto por punto, mga kaigsunan. Unang gingon ni Christ, doth not bear his cross. Dili pasabot nga naa kay problema, hulong ang pagpangalagad. Unsa may mga crosses nga imong giatubang sa imong kinabuhi. Suliran, unsa kabugat ang imong kinabuhi karon. Usahay tutok kay tas problema mo na mosamot siya kabugat, mga igsoon. Kasi tanaw sa imong problema ba? Try to solve other people's problem. Makalimot ka sa imong kanang personal nga problem. Di ba? So, tutok kay ka, nabugat samot, bugat kay mo kasing-kasing, wala kay gana, laay na kayo ang kinabuhi. So, may tabuan na, di lang sa akong simbaron, kay gilain akong buot. Di ka willing mo take up sa imong cross. Nganong nahimo man na siyang reason nga wala ka nisunod. Di ba? Naagay mga tao, mga igsoon, nga mawala sila when they have problems. Bisag unsa pa na nga klase nga problema, di na nato isgutan, kay perti mang daghana. Bisag unsa pa na klasiha, monetary problem, relationship problem, mga kaigsunan, unsa pa na nga klase nga problema, nga imong giatubang sa imong kinabuhi, that is not enough reason not to follow Christ. Take up your cross. Take up. Amen? Simba gihapon. Nag-away mo, banag asawa. At simba gihapon. Kuyog ta. O diba? Unya mayon dahil na imong asawa. Unya, ganahan ka nga, magyaw-yaw ko dito simbahan. Ala, pagyaw-yaw dito. Basta simba ta. Amen? Tanaway gabot anak diri, mahadlok man na magyaw-yaw. Ana diri, normal ang problema, mga igsoon. Normal ang away, way lami, way away. Di ba? Tarungan lang ninyo, away lang, away, ay lang away. Kay batian na ng away, halala, away dayon, away. Yahay palayo. Bitaw, daghang mga Kristohanon, mga igsoon, nga tungod lang sa mga conflicts, no? Matandog ang ilahang pagkakristohanon. Why do we allow conflicts to disturb our relationship with Christ? Because we are
focusing on self. We are feeding our anger. Maayo kita anak mulaog mga igsoon sa atong kasuko. Lagot kay ka, hinumduman ni mo tanan nga mga bati niya, musabot kag kalagot, ganahan kay ka anak. Unya na mga muhunghong sa imong utok dayon, hala, ilabay na, gubana, la, dapati na siya. Ganahan kay kamubuhat kay naay ga kuan nimo. Naay konsensya nga nagstorya nimo ba? O kabantay mo, ingana man gyud na. Dili na enough reason igsoon nga di na ta mosunod ni Christ. Kay kung nagpabilin ka nga mosunod ni Christ, na away, na ilalis, pero ang imong desisyon, I will never stop following Christ. So di ka maglabay, di ka manapat, walay mahitabo. Kay nga naman, you are with Christ. Ingon ana dapat. Pero unsa man nga ato man dayong disregard si Christ. Pag-decide nimo mga kaigsunan nga di sa ko anang kwan, ay sa kong istoryahi anang Biblia, awa na si take over din si Satan. It's my turn. It's my turn. Sige, fight! Feed din siya. Feed siya evil thoughts, evil words. Kabantay ka, pag nag-away na, sakit kay mga pulong, irrelevant sa issue. Irrelevant yun. Unya, ang imong utok, magsige lang ingong overruled. Sige lang padayon. Diba? Dili yun na, wagi pagpugong ba nga, stop it. Why makapugong? Kaya nahimo na mag-judge sa imong kaugalingon is you. Ang yawa mo'y nagsige og pangaturni ni mo mga kaigsunan, ikaw po ganahan kay ka sa iyang mga sugyot. Muna ay gyud tagay. An inch ang warning sa Ginoo. Never give an inch to the devil because he will drive you a mile. Gamay ra gyud ang gipangayo sa yawa para iya kang langkaton. Mga igsoon sa tarong nimong panghuna-huna. Mauna nga kaning ato mga crosses mga igsoon sa kinabuhi. Be willing to carry that. Problema ni, kuyong tao ba ni Kristo? No? Ganun tayo nga, dako kay kag problema. Simba gyapon, basa gyapon Bible. Ampo gyapon. O diba? Ayon na himo ang babag mga kaigsunan. Another word nga iyang gisulti diri is sa verse number 27. And come after me. So may pasabot ana. You need to be willing to follow His word. You're willing to obey His word. Daghan mga Kristohanon, lagi nagsunod, pero sigig supak. Ni kuyog ba? No? Daghan ba yatos panahon ni Christ? Daghan kayo nagsunod-sunod, pero ang uban, waman to ni tuman. Nakiglalis raman to. Mga oppositions man to. Dili man to tanan, gamay naman ganito matawag yun nga mga followers yun. Mabito nga iyan ang gibuhian nga statement, daghan kayo mong nanunod. Take up your cross and follow me. Asnatan ng imo mga problema sa kinabuhi, unya sunda ang akong sugyot nimo. Mo na pasabot ni Christ. Kay kung dili na nimo mahimo, nga imong giasnat ang imong problema, unya nagpa-counsel ka ni Christ, nangayo ka niya, pakitambag, what will you do with this kind of problem? Wala, dili ka pwede mahimong disciple. Pero kung nangayo ka sa Ginoo, Lord, unsaon man hinako niya, imo yung gituman ba? Pwede ka mahimong disciple. So, mo na siya mga igsoon, daghan mga Kristohanon, dili mahimong disciple sa Ginoo, tungod kay, dali ra kay mababagan. Unya, dili kasunod sa pulong sa Dios. Dili kasunod. Maghimog yung iyang kaugalingon nga mga gusto. Unya, gusto sa Gud niyang buhaton. Bugat ang discipleship. Nag-desire pa ba ta nga mag-disciple? O mahimong disciple sa Ginoo? Bugat kayo, igsoon. Duha pa lang ni.
Ikatulo, counting the cost. Counting the cost illustrates the importance of considering the demands and sacrifices required to truly follow Jesus. So naana ka, nag-follow na ka, pero wa man ka nag-count sa cost. So along the way, sa imong pagpangalagad, nikalit na ka og ikyas. Nikalit lang kag liko. Ningkalit lang kag kawala. Wa ka nag-count sa cost. Hindi ka, uy, grabe ha, baday ani. Ha? Di man day ko ka-afford ani. Di man day nako ni kaya. Tanawa sa verse 28 to 33. Ingon this Bible, for which of you, intending to build a tower, sit it not down first and count it the cost, whether he have sufficient to finish it. Tukod ka. Dako kay mo plano tukuron. Nagsugod na ka. Di dito makauman imong budget. So say metabo, ningon's Bible, lest haply, after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Foundation ragyod taman. Tungod sa kadako sa iyang planong tukuron, wala niya gi-count ang cost na hurot iyang budget. Foundation ra na imo. Ugwa na gyud na padayon ang project. Kung iya palang tong gigamayan, iyang gi-consider mga igsoon ng iyang budget, nahuman ang project. Are you listening? Counting the cost is very important, mga igsoon. So kung ato ibutang sa atong spirituhanong kinabuhi, you know what you need to prepare? Is your faith. Because faith made everything happen. Because it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O, kabantay mo, daghan mga kasimbahanan, mga pastor, project dagko kayo, way kwarta, pero nahuman. Because dito nila gi-count ang cost sa ilang faith. Muna'y kabintahan na to, mga Kristohanon. We are not abiding on the monetary nga kanang unsay naa diha. Ang atong gisukod, ang atong pagtuo sa Ginoo, and we will never stop believing in Him, it will happen. Muna'y nakanindot. Pero importante gyud na kay counting the cost. Di ba? Kaya ba sa imong pagtuo humano na? Kaya ba sa imong pagtuo nga mopadayon kag pangalagad sa Ginoo? Kaya ba sa imong pagtuo nga mahuman na nimo, matudluan gyud na nimo ang imong disciple? Kaya ba sa imong pagtuo nga imo gyud siyang mag-guidan sa tibuok niyang kinabuhi? Ha? Kaya ba nimo? Imo nang i-measure imong pagtuo. Dili kay biyaan na nimo, ikaw man biyaan na nimo, dili na. Gawas na ko ang Ginoo miingon ayo nagpadayon. Kay naa man na mahitabo man na igsoon. Mahitabo gyud na ay gyud ina nga tanan nimo gitudluan, mao na gyud na lifetime. God will be the one to choose who. God will be the one to allow you to take care of a soul. Nga makaibaw ka, nga makanikalaga, ako gining ubanan sa tibuok na kong kinabuhi. Ingon ana. Pero kung wala ka nag-count sa cost, pataka lang ka sa imong imong pagtuo, wa imong gi-kuan ba? Wa imong gi-secure daan. Why discipleship mahitabo? Mukalit ra magkag kawa nay gana. Mukalit ra ka mga kaigsuonan og katuyok. Unya pagdili ra ba nimo na tanungon ya gintrigo gyud sa Ginoo nimo, apil kang mawagtang. Apil ka mga kaigsuonan nga mawa sa linyas kabubuton sa Ginoo. Another illustration gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan.
Verse 31. Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Ang iyang mga sundalo, 10,000 ra, ang iyang atakon, 20,000. Wa gid siya nagpakonsulta. So, iyan ang gipadala na niya iyang mga sundalo. 32, or else, while the other is yet a great way off, tuwa na. Nang-attack na. Diya pa siya ka-realize. Then, he sendeth an ambassage. Mura ba o ka ng ambasador ba? Grupo sa mga ambasador. So, nagpadala siya ang ambassage and desired conditions of peace. Nang-attack kagubat. Unya pagkahuman, uy, hulo, kadaggan mo na yan eh. Katunga god. Nangatak na niya, ang gidaghanon siyang giatak. Katunga na iya. Hulo. Hulo. Padali itong ambassage, grupo sa mga ambassadors to negotiate. Oh, kaulaw ana. Ikaw ray kuan nag-declare og war, atak-atak pa mo. Unya mag-negotiate naman di ay ta. Unsa man may kapuslanan nganong ni-attack ka? Mayon tatog siya gi-attack. Unya pagtanaw nag-attack ba, perting naghana 20,000 kabog niya sila, 10,000 ra. Tepa-tepa asa mo dayon kay mag-negotiate sa ta. Siya man gyud ni-attack. Kay nag-attack niya, ikaw mo'y makinegotiate. Wala lang taka ni-attack. Kay way negotiation ang iyong buhaton. Di ba? Kaulaw na sa usa ka hari. So, sinahitabo mga igsoon. Tanawa, gibalik sa Ginoo nato. So likewise, whosoever he be of you, that forsaketh not all that he had, he cannot be my disciples. Oh. Ganahan pa mo gihapon ma disciple? Forsake baya all that you have. Can you? Diri. Gamay na kaya itong challenge diri. Jabra. Di na magani ka. Mamatay mi, pastor. Oh, all ko na. All. Kung gusto ka mahimong disciple ni Christ, you should be willing to give up all. Kay mapariha ka ni hari, mga kaigsuunan nga, isog kay makigubat sa Ginoo. Mura kag sikinsa makadaog sa Ginoo. Kaya this is against God's will against your will. Unya ang Ginoo, di man na makig-declare og war nimo. Kita man pirmi makig-declare og war sa Ginoo. Kita pirmi makig-away sa Ginoo, mga igsoon. Di ba? Nya karon nagkig-away na ka sa Ginoo. Lisod mo kay kinabuhi. Magpadala din ka sa imong mga prayers sa Ginoo, Lord. Negotiate, Lord, negotiate. Kung nituman pa lang ka sa sinugdanan pa lang, di walay negotiation ang ang mahitabo. Manak kusog kita makig-deal din sa Ginoo, Lord, kung imo lang ibalik akong kusog, Lord. Ako na yun ang ihatag nimo. Oh, gibalik! Ni kuan nagkadali. Nakigubat na po sa Ginoo. Naawar ko ta mga Kristohanon. Maayo lang ta musaad. Di ta ka maumukip sa atong promise. Klaro kayo, ang hari mo gisgutan na. Kay baw nata, nakasabot na sa story, nakasabot mo sa story. Tugatugag atak, di din niya kaya, nakig-negotiate. Pakaulaw lang. O tanawa, sigig supak sa Ginoo, nakig-away ka. Di ka mo sunod sa Ginoo, nakig-away ka. Mga kaigsunan, unsay gipangayo sa Ginoo, gikan nimo, di ba na imo, iyabiya na, nakig-away ka. Amo nagingon si Ginoo diri. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath cannot be my disciples. Gidiritso sa Ginoo mga igsoon. No? Muna, lisod kay pangitaw na disciple sa church. Kay ang gisgutan na diri all.
Daghan na kayo mga Kristohanon anang tithes og first fruit na suko. All ba na? Is that all? Tithes is just the tenth. First fruit is just 1 month out of the whole year. Reklamo na ka. That is not all. Gamay na kaila kumpara sa gibilin sa Ginoo nimo. Pero ang mga Kristohanon, wa na, nagreklamo na, lain na silang utok. Kanilagi, kuan lagi. Puros kwarta na lang hisgutan. Dili man good, ikaw mo ilang inahanglan. Maunang gitudluan ka para dili ka mahutdan, para naa kay magamit sa imong kinabuhi ug sa pagpangalagad sa Ginoo. Maunang gitudluan ta sa Ginoo mga igsoon, unsaon pagpadako sa atong earthly treasure. Pero diha pa lang. Hagbong na. How much more sa disciple? How much more nga mahimo kang disciple sa Ginoo? Nga imo naging gi-consider nga everything is not mine, this is the Lord's. So anytime gamitos Ginoo, gamita Lord. Kuhaon is Ginoo, sige Lord. May bawan man na mga kaigsunan nga ang imong consideration, you own nothing. Kay kung naay manginahanglan wa ka kaila, makatabang jud ka. Wala ka nagkwenta ba? Di ka magkwenta kung pila na na-release nimo mga igsoon dito sa kanang mga lain mga tao, wa ka kaila sa imong church, wa kay kwenta, sige, release para sa buluhaton sa Ginoo. Kay ngano man, you are willing to give up everything for Christ. Bugat ang discipleship. Unya, willing pa mo mahimong disciple? No, namugong naman mong uban. Una, ang gingon ni Christ, kung mas labaw pa imong paghigugma sa imong pamilya kaysa Ginoo, di ka pwede mahimong disciple. Pasar mo na? Kaya na ninyong ibutang si Kristo ibabaw kaysa imong pamilya? Kaya nimo? Pamatod din ninyo sa Ginoo. Kay ba biya siya? No, kaya? Wala na ningog, oy. Manam sa unsaon magtudlog discipleship, way kapuslanan na para ninyo, ngano man. Because hagbong ka. Hagbong. Manan atong dagway mga igsoon kuan ta nga kanang may laki tas pulong sa Ginoo, sa unsa pa ka may laki sa pulong sa Ginoo, dili na ipagamit sa Ginoo nimo tungod kay hagbong ka. Hagbong ba? Dili ka pwede. Ikaduha nga challenge sa Ginoo. Walay sitwasyon sa kinabuhi. Walay sitwasyon nga pwede nimong ibabag sa imong pagsunod. O kaya ninyo biyaan ang inyong problema para sa pagpangalagad sa Ginoo? Ayun, wa magingong sa Ginoo biyay dad-a. So kung ang problema nimo imong bana dad-a na? Kung problema nimo imong asawa dad-a na? Di ba? Himuwa na siyang napsak. Kung imong problema imong mga anak, hala dad-a na. And follow Christ. Nung ka nga sila mo'y mahimong pugong na hinoon, nga dili ka simba tungod kay, wa man, against man akong pamilya, good pastor. Dili ikaw mo'y dapat mapugan if you want to be a disciple of Christ. Ikatuloy niya yung challenge, counting the cost. Sa may mo na learn, ani? Simple na kayo. Para wa na kay labad sa sa pagkwinta, i-give up na natanan. Lord, ikaw na yung mag-igo na ko, Lord. Ay, surrender ko tanan, Lord. Tanan, gamitan ni tanan. Ano na kay kwintahon? Kwinta-kwinta pa ka na, wa magani makwinta? Then you just manage
what is there? Manager rata, di ta kay masuko mga igsoon. Stewards rata ba? Stewards of God's belongings. So nganong magproblema man ta mga igsoon? Kung hut do nas Ginoo ron, sige, hut da Lord. Maghuwat na sad ka sa provision sa Ginoo. Nya, sa man nako Lord, sige. O Ginoo may mag-igo ba? Di kay puros ka pugong, mura kag sikid sa tag-iya, nakig-away kas Ginoo mga igsoon. O kaya tinud-o na kas Ginoo. Di sige nakadayon og pangayos Ginoo og diplomasya. Lord, have mercy, have mercy. No. Ingon ani man ang problema na to. We all only think that God is merciful. We forgot that God is also just. Abusado kay tas mercy sa Ginoo. Kay baw na ta nga sayop ta, kay baw na ta nga di mao atong gisulti, gibuhat. Wa gid ta nagunahuna nga just ang Ginoo. Ang ato nagunahuna kasabot ni Ginoo. God is merciful. Merciful lagi. Pero with chastisement. Wa ka kuan kahinumdom. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Yes. Dili gyud na kanang hukasan sa Ginoo kanang imong kaugalingon sa gugma. Mga igsoon, ihatag niya gugma nimo, mabitaw na bunalan ka. Amen? So this outline focuses on the themes of commitment. So inyo nang praktisyon inyong commitment. Sacrifice. So you should be willing, mga kaigsunan, to do any sacrifices for the sake of Christ. And thoughtful dedication in discipleship. You should be willing to give everything up for the sake of Christ. Amen? So, naakay gi-disciple, anything that you can extend to your disciple, you do. Di ba na imo? Iya man na ni Christ. Gipamanage ra ka. Mo na wag gyud tay angay o katungod mga kaigsunan nga atong pugnan ang Ginoo sa paggamit kung unsay naa nato. Tay pa kasabot na? Oh, basig patando-tando ra mo niya ikaw man wag gyud mo nasabtan. Nya di ra ba mo reviews mga message. Di ba? Ako nanimaan na jud ko kisa na sig review. Ako mismo nag-review ko ana mga igsoon. Because I need to hear the message over and over and over again. Kaya mo ni mensahe para nato. Alright? So, is discipleship important sa atong kinabuhi? So kung importante ni para nimo, bisag unsa pa na kalisod ang requirement sa Ginoo, dapat imo gyud nang buhaton kay importante man. Di ba? Importante gyud siya sa atong kinabuhi gyud. Dili nimo siya pwede wag tangon mga igsoon. Di nimo pwede wag tangon. No? Gibadlong nata kagahapon bahin anang education, unya ang atong education mao na atong himuong power sa atong kinabuhi. Unya mayon di ka gibless ko sa Ginoo kay kanang nakahuman jud ko, gibless ko sa Ginoo, kabubuton gyud sa Ginoo nya wa kay simba-simba tungod sa imong eskwela. Dapat maulaw ka na imo pa i-mention ang Ginoo pero siya mo imong gitulisan sa panahon. Dili na iya sa Ginoo. Mga igsoon. Kay kung iya pa na sa Ginoo, mubarog ka dito sa imong teacher, ma'am, Domingo man ron, ma'am. Hagbunga lang ko, di man dyan ko ka-take og exam. Diba? O pinamagabog estudyante, kaya na ninyo. Kung ano yun ang maestrahan, ang anong Domingo man magpa-exam, is education more valuable than Christ? Can you give that up? Ngayon din na inyong mga parents, ay na paminawas pastor. Kaya naman ako'y bahala na pastor. Tunawa na mas importante pa nimong edukasyon kaysa naghimo mga kaigsunan sa tibok kalibutan. Mo nakita dapat brave ta enough. Nga atong yung baruga na, ma'am, I'm sorry. Domingo atong exam. I cannot take it.
I need to be in church. Dapat kasabot na? O tanawa, pag mupugos jud ka nga imong i-sell out si Christ for your education, mo na imong guba sa imong kinabuhi. Unsa ang kana sa imong edukasyon? Ipag-give up man na si Ginoo sa diya mga lagad ka. Give everything up, including your educational attainment. Mao na gibuhat ni Apostle Paul. I count them all as dung. Kay gi-give up man niya. Okay sa man ninyo, manghipos mo sa inyong hugaw, inigaw magawas. Diba, give up na nimo, don't look back. No? Kasi ninyo, inig-flash ninyo, mura pa mo manghinayang ba? Sayang, ani, sige na lang. Sayang. Nakatuon de kanang kuan, kanang sing-sing. Wag gyud mang kuan na masayangan. Ini kahuman way tanaway ay tabunan pa hirap human tabon pak plus. Mo ni pasabot ani. I give everything up. Because if you will not do that, you cannot be a disciple of Christ. Mao na kita, okay man na, ako nag-encourage ko sa kong anak, you need to finish college. No, dili man na siya sayop mga kaigsunan, but ayaw yun nagsimbaha. Ayaw yun na siya himuang labaw pa ni Kristo. Ayaw yun na siya himuang part sa imong life mga kaigsunan nga mo add up sa imong power. Our power is Christ. Maselos na siya kung nailaing gahom nato nga atong gisaligan sa atong kinabuhi. We will use it for the furtherance of our service to the Lord. But never to make it more, nga more ang power sa imong name. Atong yun nabantayan. Because we will miss being a disciple of Christ. Mauni pinakapait mga igsoon. Isip usa ka Kristohanon nga di ka mahimong part sa iyang disciples. Dili tanan nagsunod-sunod ni Christ, disciples niya. Kabantay mo, na mga nagtudlo siya, unya pagkahuman na portion, mingon din ng Bible, and he turned to his disciple. So, man siya nanudlo diri sa tanan, na siya gitudlo, especially lang sa iya mga disciple. So, dili tanan nga nagsunod-sunod ni Christ, disciple. Dili tanang membro sa church, disciple. Nakaibaw na tag unsay requirement para mahimo kang disciple. I hope mga igsoon nga dili nato ni atrasan. Dili nato ni likayan. Ato ning i-meet yun ni nato mga igsoon sa atong kinabuhi. Amen? Kung naamoy reklamo ani, ato mo reklamo sa Ginoo. Ari mo sa atubangan, Lord, grabe ra kay kag requirement, Lord. Pwede pagamyan nimo gamay, Lord. O kamo pag-istorya ha. Ako, messenger lang. No, ay ko reklamuhin ninyo, ay ko ninyo kanang lain-lain ni dihag tan-aw kay di gyud ni akong pulong gyud nagbasa ra gyud tag Bible diri. Amen. Kitang tanan ani mo pasar mga igsoon. Apil ko kay gusto pud ko mahimong disciple gyud sa Ginoo, mao na no? Surrender gyud ko tanan ani sa Ginoo gyud. Di gyud pwede nga naay mo labaw pa sa akong relasyon ni Kristo nga binuhat rasad sa Ginoo. All right, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for teaching us about the cost of discipleship. Thank you so much, O God, for allowing us to understand that nothing should be above you, including our families. Dapat ikaw, good Lord, may among pilion every time nga naay makigatbang nimo. Dapat kung kinsa man na, bisag kinsa pa na sila, dapat mao gyud na sila maoy mabiyaan ug ikaw mao gyud among pirmi mapilian. Salamat kay Lord sa imuha nga pag-instruct namo karon. We want to be your disciples. So please help us, O God, nga ma-strengthen ang among spiritual life so that the devil dili mi niya ma-deceive sa iyang mga lipat-lipat, sa iyang mga pamaagi nga daw sakto pero sayop di ay. Salamat kay Lord sa imong pagbadlong karon sa matag usa.
Tuguti, Lord, nga mahimo ming humble enough to accept our mistakes and to ask forgiveness and to repent so that we could be your disciples. Lord, in this invitation, I pray that you will bless the altar, prepare it for your people, dear God, that as they come, they must be willing to admit their mistakes and to communicate with you, O God, asking forgiveness and heartily nga ilang buhaton ka na, Lord. Salamat kayo. Nining invitation. This is for your glory, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. All right, you want to come to the altar this